Mga kwento ni Felmo. Sabi nila, hindi lahat ng kaibigan mo o malapit sa iyo ay totoo at tapat. Hindi lahat ng kaanak mo ay may mabuting hangarin para sa iyo. Kahit nga kapatid mo, Sir Seth, ay iilan lamang ang may mabuting hangarin. Yung ibang ang kapatid o kaanak, kapag nalaman nilang medyo umaangat ka na sa buhay, pipilitin ka nilang hilahin pababa dahil sa inggit na nararamdaman o ayaw nilang malamangan mo sila. Kaya kahit anong bait at pakikisama mo sa ibang tao, ay hindi maiiwasang merong magtatanim ng galit sa iyo sa hindi malamang dahilan. Lalong-lalo ng inggit o pagkamuhinon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Donna. Kasalukuyang naninirahan sa lugar ng Abuyog, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa karanasan namin ng aking inang si Elvie nung mapadpad kami sa isang lugar para magtrabaho bilang kasambahay. May katagalang panahon nang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. Na mga panahong ito ay masasabi kong hikaos talaga kami sa buhay. Swerte na lamang kung makakakain kami ng 2 beses sa isang araw dahil sa hirap ng buhay noon. Madalas ding pagkain namin ay mga kamoting kahoy at iba pang pagkain makikita sa kabukiran. Kahit anong pagsusumikap ng aking amang magsaka sa bukid ay kulang na kulang talaga. Siyam kasi kami magkakapatid at dahil nga sa napakarami namin noon ay napilitang maghanap ng trabaho ang aking ina. Kahit anong trabaho ay papasukin niya, basta't marangal. Hindi siya nag-iinarte. Pagiging labandera, planchadora, sa mga may kayang pamilya sa lugar namin, ginagawa niya. Minsan ay nanggagapas nito at umaakyat ng bundok at nangunguha ng kamoting kahoy at iba pang mga ligaw na gulay para may maibenta sa baryo. Kapag nakakabenta na, ay yun ang ipinagbibili namin ng bigas. Tinutulungan niya sa paghanap buhay ang aking ama dahil kulang na talaga ang perang kinikita ni tatay. Daming anak eh. Ewan ko din ba sa kanila kung bakit ang sipag-sipag ng ama kong gumawa ng bata samantalang napakahirap ng buhay namin noon. Sa pagkakaalala ko nga ay gawa pa lamang din sa amakan at pinagtagpi-tagping kawayan ng bahay namin. Nakaangat lang sa lupa ang bahay namin para hindi kami pasukin ng tubig sa tuwing umuulan at bumabaha noon. Mababa din kasi ang lupang kinatitirikan ng bahay at talagang umaabot hanggang tuhod ang tubig sa tuwing lumalakas ang ulan. Pero kahit gano'n ang pamumuhay namin, ni isang beses ay hindi nagkaroon ng kaaway o kaalitan ng mga magulang ko sa lugar namin. Lalo ng aking ina, ni isa ay wala siyang nakaalitan o kahit katsismisan man lamang. Masasabi kong pagdating sa mabuting pag-uugali ay talagang hangang-hanga ko sa aking mga magulang. Hindi nila kami dinaan sa galit at palo sa tuwing didisiplinahin nila. Bagkos ay kinakausap nila kami ng masinsinan at pinapaintindi sa amin ang kalagayan ng pamumuhay namin. Kaya naman hanga talaga ako sa kanila. Sila kasi yung tipo ng taong parang hindi marunong magalit at magtanim ng sama ng loob. Pero mababakas mo pa rin sa mukha nila ang katapangan na kahit mabait sila ay handa din silang lumaban. Palagi din nila kaming pinapayuhan na hindi solusyon sa problema ang init ng ulo at pagmumura. Mas mainam na yung maging mahinahon ka para kahit papano'y makapag-isip-isip ka ng maayos nun. Isang araw, dumating sa baryo namin ang malayong kaanak ni nanay na si Aling Mildred. Nabalitaan naming naghahanap ito ng makakasama sa trabaho. Kaya naman agaran nang nagpresenta ang aking inang siya na lamang umano ang kunin ni Aling Mildred noon. Dahil kailangan namin ng pera. May sakit ang bunsong kapatid ko.
kaya't kailangang magdoble kayod siya para matustusan ang gamutang ginagawa sa kapatid ko noon. Sumang-ayon naman si Aling Mildred na ang aking ina na lamang ang kunin pero kailangan pa niya raw ng isang taong makakasama nila. Nang marinig ko yon, ako na lamang ang nagpresenta. Ayon naman kay Aling Mildred, mga 1 o 2 linggo lamang umano kami doon. Depende kung matatapos din namin kaagad ang gawain. Pero kung hindi ay baka abutin pa kami ng mga 3 linggo o higit pa. Tsaka pag natapos na manong trabaho namin ay uuwi din naman kami kaagad. Yun naman pala na eh. Ayos po yun. Mas matagal, mas malaki yung kikitain natin. Tumango ang aking ina at nagpasalamat kay Aling Mildred. Kinagabihan nga habang naghahapunan kami ay nagpaalam si nanay sa aking amang pansamantalang magtatrabaho sa ibang lugar. Kasama ako. Ano? Magtatrabaho ka sa ibang lugar, LV? Paano mga bata? Alam mo namang naggagamot pa si Ining, di ba? Alam ko namang nagagamot pa yung anak natin. Alam mo naman pala bakit kailangan mo pang magtrabaho sa malayo? Pwede ka naman dito maghanap ng trabaho sa malapit lang. Sinabi ng aking inang mas malaki ang sasahuri namin sa lugar na pinagtatrabahuan ni Aling Mildred. Tsaka 1 o 2 linggo lang naman kaming mawawala. Pero hindi naman naaabot ng buwan yon. Anihan na rin kasi ng palay at tubo sa pinapasukang trabaho ni Aling Mildred. Kaya naghahanap ito ng trabahador. Isa sa mga katiwala si Aling Mildred sa pinapasukan niyang trabaho. Kung sa hindi ka naman ba panay yung pagpapaputok dyan, edi sana hindi dumami yung anak natin. At hindi tayo nahihirapan ng ganito ngayon. Tapos ngayon, ikaw na ngayon tong tinutulungan, ikaw pa tong nagre-reklamo dyan. Bika ni nanay. Natahimik na lamang si tatay at pinagpatuloy niya na lamang ang pagkain. Maya-maya pa ay pumayag naman ito. Pero sa isang kondisyon. Kailangan umano naming umuwi kaagad kapag natapos ng trabaho. Tsaka kung hindi umano namin kaya ang trabahong gagawin, ay huwag kaming magdalawang isip na umuwi kaagad. Nahabag ang damdamin ko na makita ko ang kalungkutan sa mga mata ni tatay. Kaya bago pa man magkadramahan sa harap ng pagkainan, sinabihan ko si tatay na wala namang may gusto sa mga paghihirap na nangyari sa buhay namin noon. Kumbaga, nangyari nang nangyari. Naroroon na kaming lahat sa sitwasyong ito. Huwag nang magsisiyan pa. Ang mas mabuti pa ay kumain na lamang kami at huwag nang pag-usapan pa ang mga ganyang bagay. Sumunod na araw, pumunta na kami ng aking ina sa bahay ni Aling Mildred. Dahil yun ang araw ng usapan naming aalis na papunta sa lugar na pinagtatrabahuan. Nang makarating na kami sa bahay ni Aling Mildred ay nasa labas na ng bahay ang matanda. Paglapit namin, agaran na rin kaming umalis noon. Mahaba-haba din ang binyahe namin bago makarating sa pagtatrabahuan. Pinakilala naman kami ni Aling Mildred sa kapwa mga trabahanting naroroon. Sa dami nila ay hindi ko na lamang papangalanan lahat. Maliban na lamang kay Aling Elena. Etong si Ale o Manang Elena ay may kaedaran na rin na sa tingin ko ay nasa 50 mahigit na ng mga panahong yon. Siya ang pinakaunang magiliw na tumanggap at masayang nakisalamuha sa amin ni nanay. Ang iba kasi ay mga nakatuon na sa kanya-kanyang trabaho ang kanilang atensyon at abala ng mga paggapas. Pero kahit na magliliw siyang nakikipag-usap sa amin, para bang may kakaiba sa matanda. May mga pagkakataon kasing nasisipat ko siyang masama ang timpla sa aking ina na para bang may lihim siyang galit noon. Napakasipag mong Ineng. Abat akalain mong sa murang edad ay nagtatrabaho ka na. Nakangiting wika ni Manang Elena at hinapuha ang buhok ko. Medyo nailang ako sa ginawa ng matanda. Dahil parang hindi naman totoo ang pinapakita niya. Kaya umiwas ako ng bahagya nun. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan kong tulungan ang aking ina dahil may sakit ang bunso naming kapatid. Ngumisi-ngisi lamang ang matanda pagkatapos ay
Ang aking ina naman ang binalingan niya. Bitbit ang bag namin na may lamang pamalit na damit ay sumunod na kami sa matandang si Aling Mildred. Dadalhin niya umano kami sa matutuluyan namin habang nagtatrabaho. Habang naglalakad ay panay ang sipat ko sa matandang si Manang Elena. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, nakikita ko siyang masama pa ring tumititig sa aking ina noon. Kaya naman nilakihan ko na ang bawat hakbang ng mga paa para makasabay ako sa aking ina. Nagtataka namang saglit na nilingon ako ni nanay at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin noon. Bakit mukha raw akong aligaga at nagmamadali? Wala po nay, medyo nabigat na lang po ako sa bibit ko kaya minadali ko na maglakad. Tugon ko at sinabihan na siyang magmadaling maglakad para masabayan na rin namin si Aling Mildred. Nang makarating na kami sa bahay ng mapagpapahingahan, ay itinuro sa amin ni Aling Mildred ang pagpepwestuhan namin. Magkatabi lamang ang higaan namin ni nanay at katapat naman ang kay Aling Mildred noon. Doon ay nagsabi ako kung pwede ako magtanong sa kanya kung bakit parang ang sama kong makatingin ni Manang Elena sa nanay ko. Ay naman kay Aling Mildred ay wag na lamang unang pansinin ng matandang yon. Ganun lamang talaga ito. Nabaling naman ang pansin ko kay Aling Mildred ang sabihin niya sa akin na wag raw kami masyadong magtiwala ni nanay doon sa gurang na yon. Dahil may tinatagong kabaliwan umano yon. Bagya akong natawa nang sabihin niya ni Aling Mildred. Ang buong akala ko kasi ay nagbibiro lamang ito pero noong tingnan ko siya ay nakita kong seryoso ang kanyang mukha. Sige na, bilisan niyo na yung ilapag yung mga gamit niya para bumalik na tayo sa trabaho. Matapos kang mailapag namin ang mga gamit ay nagmadali na kaming bumalik noon. Sa pagdaan ng mga oras, seryoso na kami sa panggagapas at nagmamadali para makarami at kumita ng malaki. Sigurado ba kayong aswang talaga yung dumali sa dalagang anak ni Aling Libring? Tanong ng isa sa mga kasamahan namin noon. Oo, sigurado ako. May nakapagsabi kasi sa akin buntis daw yung dalagang yun eh. Kaya yun inaswang. Sabat naman ng isa. Sos, hindi naman na raw totoo yung aswang na dumali doon. Sabihin na gahasa daw yung babaeng yun. At talagang hindi na kontento yung demonyo. Pinatay niya pa. Winakwak ang tiyan. Grabe naman. Iba na talaga yung panahon ngayon, no? Masyado nang nakakatakot. Matamang nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan ng mga katrabaho. Samantalang ang aking ina naman ay seryoso pa rin ito sa ginagawang panggagapas. Halos hindi na ito nagpapahinga. Makarami lamang na mga ginagapas na palay at kumita ng malaki-laki. Lumipas sa maghapong yon at naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos ay kinawayan ako ni Manang Elena. Tinawag niya ako at magsabay na umano kaming magkape. Nasa labas siya ng bahay ng mga sandaling iyon habang humihigop ng kape. Sige ho, tatapusin ko lang po yung pagtitimpla ko ng kape ko. Tugon ko naman sa matanda. Nagmadali nang ang tinapos ko ang pagtitimpla. Bitbit ang baso ay lumapit na ako sa matandang yon. Nakangisi pa rin ang matanda at hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Tinanong niya kung ilang taong gulang na ako. Sinabi ko naman ang edad ko. Tumangutango naman ang matanda. Habang sumisinghot-singhot ito tuwing natatapos ng magkape. Na para bang may inaamoy siya mula sa kung saan. Dahil dito ay naitanong ko siya kung ayos lamang ba siya noon. Sa pag-aakalang baka sinisipon ng matanda. Muli akong tiningnan ng matanda. Tapos ay umiling-iling siya. Sa hindi sinasadya. Nung tingnan ko ang matanda ay nagtama ang mga mata naming dalawa. Kamuntikan ko nang mabitiwan ng bitbit kong basong may lamang kape. Nang makita kong malaki ang itim ng mga mata ng matandang yon. At hindi lang yun, Sir Seth.
baliktad pa ang replika ko doon. Magsasalita na sana ako para itanong sa matanda kung bakit baliktad ang replika ko, pero mabilis na umiwas ng tingin yon. Tapos ay tumayo ito at walang sabi-sabing pumasok na sa loob ng bahay. Takang-taka ko nun. Sinundan ko na lamang ng tingin ng matanda. Nag-iba talaga yung timpla ng kanyang muka at nagmadali talaga maglakad nun. Magmula noon ay nag-iba na ang pakikitungo sa akin ng matanda. Bihira na lamang siyang namamansin at masama na siya kung makatingin sa akin. Minsan pa nga ay nahuhuli ko siyang nakatitig ng hindi kaaya-aya na parang may hindi magandang gagawin. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang pagtatrabaho namin ni nanay. Dahil din sa kabaitan ng aking ina ay halos lahat ng katrabaho namin ay naging malapit na sa amin at kasundo. Pero kahit kasundo na namin ang lahat, napansin kong tila ba iniiwasan pa rin naman kami ni Manang Elena. Kung gaano siya kagiliw noong unang araw ay siya namang pag-iwas na sa amin habang dumaraan pa ang ibang mga araw noon. Naisip ko tuloy na baka may nagawa kaming mali sa matanda. O kaya naman ay may nasabi akong hindi niya nagugustuhan. Masasabi kong halos lahat naman sila ay mababait maliban kay Manang Elena. Pakiramdam ko plastic eh. Para bang may tinatagong sekreto. Dahil sa ako ang pinakabata, madalas akong nakakabiruan ng iba naming mga katrabaho. Habang ang aking ina naman ay talagang pinag-iigihan niya ang pagtatrabaho para makarami siya at kikita na malaki-laki. Dahil naman sa pinapakitang kasipagan ni nanay, parati itong napupuri ng iba namin mga kasamahan kapag nagtitipon-tipon na. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Bumangon ako sa higaan at lalabas na sana ng bahay para magtungo sa palikuran para magbanyo nun. Tinanong ako ni nanay kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman na iihilang ako. Lumabas ako ng bahay. Nung nasa likuran na ako ng bahay, saglit akong napahinto nun. Sa kadahilan ng may nakita akong para bang taong malapit sa gilid ng banyo. Nakatuwad yun sa lupa. Parang aso na para bang may nginangata. Naririnig ko pa ang bawat paglagutok at pagnguya ng bibig nito. Umuungol rin ito na para bang asong aagawan ng pagkain. Hindi ko masyadong maaninagan ang bulto ng tao kung kaya't hindi ko masasabing babae ba ito o lalaki. Hindi ko alam, Sir Seth, pero may kung anong boses ang bumulong sa akin noon. Na mas lapitan ko pa ang bulto ng tao para makita ko kung ano ang ginagawa nito at bakit para itong asong nakatuwad. Pero gayon na lamang ang takot ko nang biglang umayos ng tayo ang taong yon. At doon ko nakitang maiging siya yung gurang na si Manang Elena. Sa isang kurap lang ng mga mata ay nakita kong sabog-sabog na ang buhok niya at walang tigil sa pagtulo ng laway. Para siyang baliw na paruot parito sa paglalakad at para bang may hinahanap mula sa kung saan. Pero ang mas ikinagulat ko, Sir Seth, ay noong makita kong may nginunguya ang matandang yon at hindi ko mabatid kung ano nga ba ang kinakain niya. Dahil sa maya't maya ang pagnguya nito. Dali-dali akong nagkuble at nagsusumiksik sa gilid ng bahay dahil sa takot ko na baka makita ko ng matandang yon. Maya-maya pa ay nakita kong mabilis na naglakad ang matanda papunta sa may talahiban. Kaya't imbis na naihi ako ng mga oras na yon, ay mas pinili ko na lamang ang bumalik sa loob ng bahay
at ipagpasabukas na lamang ang pag-ihi na ito. Pagpasok ko sa bahay, nagmadali na akong humiga. Pagkatapos ay nagtalukpong ng kumot at pilit na ipinikit ang mga mata at inisip na lamang na namamalikmata lamang ako kanina. Sabi ko pa, hindi si Manang Elena ang nakita ko sa labas ng bahay. Sa kakaisip ay hindi ko na namalayan pang tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Kinabukasan, tinanghali ako ng gising. Linggo ng araw na yun at wala kaming trabaho pagsapit ng linggo. Kaya ayos lang kahit natanghalian na ako ng gising noon. Dahil sa wala namang gawa ay nagpapahinga lamang ako buong araw. Pabalik-balik sa isipan ko ang nangyari noong nakaraang gabi pero gusto ko nalang kalimutan yon. Nang tingnan ko naman si Manang Elena, normal naman siya kung titingnan at para bang wala namang nangyaring kakaiba. Sabi ko pa nga, baka namamalikmata lang talaga ako noon. Tinatakot ko lang ang sarili ko kumbaga. Pagpatak ng 12:00 sa kinatanghalian, ay dumalaw sa pinagtatrabahuhan namin ang mag-asawang amo namin at nagdala ng lulutuing pagkain. Nakiusap ang amo naming babae sa aking inang ipagluto siya ng ulam na sinabawan. May dala siyang karne at yun ang lulutuin ni nanay. Anya pa, masarap daw kasi si nanay na magluto dahil minsan nang natikman ni Ate Connie ang nilutong ulam nito noong bigla itong bumisita sa may tubuhan. Ma'am Connie, ako na po yung magluluto. Presentang wika ni Manang Elena. Huwag na Manang, si Elby nang inutusan kong magluto. Siya na yung magluluto nito. Tugon ng amo namin tapos ay inabot sa aking ina ang isang supot ng karne. Kinuha ni nanay ang karning inabot ni Ate Connie. Samantalang si Manang Elena, tila ba napahiya ito sa ginawang pagtanggi sa kanya ng amo naming babae. Nakita kong sumimangot ang matanda. Tinapunan niya ng masamang tingin ang aking ina. Tapos ay bumulong-bulong na naglakad palayo. Nay, tulungan ko na po kayo, sabi ko. Pumayag naman si nanay nun. Nagmadali nang ang hinugasan ko ang mga pangsahog bago ito hiwain. Samantalang ang aking ina naman ay hiniwa ng karne. Habang naghihiwa siya, napansin ko ang mayat-mayang pag-ubo niya. Napapahawak rin siya sa dibdib na tila ba nahihirapan siya sa pag-ubo nun. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Ayos lamang umano siya, sabi niya. Pero kasi ilang araw ko nang napapansing mayat-maya ang pag-ubo ni nanay, na para bang hindi na normal yon. Saglit niyang tinigilan ang ginagawang paghihiwa ng karne. Tapos ay sinabihan niya akong wag na lamang siyang pansinin. Natuyuan lang daw siya ng pawis nung nakaraan kaya siya inuubo. Pero bukas makalawa umano ay gagaling na rin naman siya. May gamot ka ba sa ubo, Nay? Tumango ito at sinabi niyang kaiinom niya lang ng gamot. Nakaraan raw nung lumabas si Aling Mildred ay nagpasabay siyang bumili ng gamot sa tindahan. Hindi na ako muli pang nagtanong. Binilisan ko ng paghihiwa ng mga pangsahog tapos ay binigay ko sa aking ina. Ay nako, siguradong inggit na naman yung gurang na yon. Simula nang pumasok ka dito, ikaw na palaging hinahanap ni Ma'am Connie para utusan. Tapos ngayon ikaw pa yung pinagluto niya. Abay talagang titirak na mga mata ng gurang na yon. Biglang sabi ni Aling Mildred na kasusulpot lamang sa likod namin. Nakakagulat naman po kayo ng Aling Mildred. Bigla-bigla naman kayong sumusupot yan sa likuran namin. Hindi tumugon si Aling Mildred sa sinabi ko. Sali pa'y nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita. Anya'y buntis umano ang amo naming babae at mukhang naglilihi na ito. Dahil noong nakaraan pa umano hinahanap nito ang lutong ulam ni nanay. Ano na naman kayang maisip ng gurang na yon? Naku, tiyak akong magngingit-ngit na naman siya sa galit. Napaka-inggitera pa naman ni Elena. Muling saad ni Aling Mildred.
Nakangiting sinabihan siya ng aking inang, hindi naman siguro magagalit si Manang Elena na siya ang ipinagluluto ni Ate Connie. Tsaka ngayon lang naman dahil pag natapos ng anihan ng tubo, auwi na rin kami nun. Sa tuwing dumadalaw kasi sa pinagtatrabuhan ng mag-asawa, ay palaging si Manang Elena noon ang pinagluluto ng mag-asawa. Kapag may mga ipinapagawa ay ito ang kaagad na inuutusan. Kaya naman siguro marahil ay nanibago ang matanda noong sinanay na ang palaging napag-uutusan nun at nakakausap na mag-asawa. Lalong-lalo na si Ate Connie. Matapos sabihin ni nanay na hindi naman siguro magagalit si Manang Elena, umingo si Aling Mildred at nagsabing naririnig niyang nag-uusap ang mag-asawang amo namin. Balak nilang kuning kasambahay si nanay dahil nakita nila ang kasipagan ng aking ina. Gagaan na umano ang trabaho ni nanay noon. Balita ko nga pati ikaw, Donna Kukunin ka rin ni Ma'am Connie bilang kasambahay. At kung siswerte, naku baka pag-aralin ka pa. Baling sa akin ni Aling Mildred. Natuwa ako nang marinig ang sinabi ng kamag-anak namin ni Mama. Hindi ko lubos sa kalaing sa maikling panahon na nagtatrabaho kami ni nanay ay mapapansin kami ng mga amo namin. Gayong napakarami namin mga trabahante. Sinabihan ako ni Aling Mildred na mas lalo ko pa umanong pagigihang mabuti ang pagtatrabaho para naman mabigyan ako ng magaang-gaang trabaho ni Ma'am Connie. Sunod-sunod akong tumango at nagpasalamat dahil sa magandang ibinalita sa akin ni Aling Mildred. Pero lingid sa aming kaalaman, naririnig pala kami ni Manang Elena ng mga panahong yon. Matapos kaming magluto ay ibinalot na ni nanay sa bauna ng nilutong ulam. Pagkatapos ay inutusan akong ibigay na kay Ate Connie. Dali-dali naman akong naglakad papunta sa kubong nasa tapat ng bahay na tinutulugan namin noon. Doon kasi nakatambay ang mag-asawa dahil pinapasahuran nila mga tauwang hindi pa nasahuran nung Sabado. Habang naglalakad ako papalapit sa kubo ay natanaw ko si Ate Connie na panay ang paghimas nito sa tiyan niya na para bang kumikirot yon. Nakita ko rin si Manang Elena sa tabi ng amo naming babae. Panay naman ang pagsipat nito sa tiyan ng amo namin. At sunod-sunod na napapalunok ng laway na para bang anumang sandali ay tutulo na ang laway sa bibig niya. Malikot rin ang mga mata ng matanda at para ito kitikiting hindi mapalagay sa kinauupuan niya. Pambihira namang gurang na to. Kung wala siya magawa sa buhay, dapat umalis siya sa tabi ni Ate Connie. Parang naiirita tuloy si Ate Connie sa ginagawa niyang pagdikit dito. Sampit ka pa sa isipan kung habang hindi inaalis ang tingin sa matanda. Ate Connie, nandito na po yung niluto ni nanay na ulam. Kinuha ni Ate Connie ang inabot kong ulam. Pagkatapos ay nagpasalamat. Nagpaalam na rin akong babalik na ako sa bahay. Ilang sandali pa, napansin kong sumunod sa akin si Manang Elena. Nung lingunin ko siya ay sandali akong natigalgal. Nang muli na namang magsalubong ang mga mata namin. Matalim ang mga tingin ng matanda nun. Sabi ba naman niya, masyado daw kaming sip-sip nun. Maghinay-hinay umano kami ng nanay ko. Dahil hindi na niya umano nagugustuhan ang mga karakas na ginagawa namin nun. Kinabahan ako nang mapansin kong nangangatog ang mga kamay ng matanda. Nagkikis-kisan din ang ngipin niya. Para bang pigil na pigil ito. Ano bang pinagsasabi niyo, Manang? Tanong ko noon. Hindi na sumagot ang matanda. Tiimbagang niya lang akong tiningnan bago ito nagpatuloy na maglakad. Napatanong na lamang ako kung ano ang nangyayari kay Manang Elena. Bakit ganun na lamang ito kung makatingin at bakit binabalaan niya kaming mag-ina? Matapos nga ang babalang yon, ay bigla na lamang tinubuan ng butlig ang aking ina sa may balikat. Nung una ay inakala naming wala lamang yon, kaya hinayaan na lamang muna namin.
Pero nang magtagal ay tila ba naging pigsa na ito. Nagkakaroon na ng nana sa loob ng butlig na yon. Hindi naman yun gaanong nakakaapekto sa trabaho namin dahil sa binaliwala lamang yun ni nanay at hindi iniinda ang sakit na nararamdaman. Tuwing hapon paglabas namin sa trabaho, pinagtatyagaan niya itong linisin. Iniinuman ng gamot para maibsan ang ngulngol na nararamdaman niya. Pero hindi naglaon, Sir Seth. Ay napansin kong mas lalong lumaki pa ang bukol sa balikat nito. Para na yung nangangamatis at parang may nana sa pinakatuktok ng bukol na yon. Pinayuhan ko si nanay na ipagamot na ang bukol na tumubo sa balikat niya. Para sa akin kasi ay hindi na yun normal. Hindi yun normal na kulani lang o kaya pigsa. Tsaka unti-unting dumarami ang malapigsang tumubo sa balikat ni nanay nun. Ay naman kay nanay, saka na lamang niya umano ipapagamot dahil kailangan pa naming mag-ipon ng pera. Matigas ang ulo ng aking ina dahil sa kahit anong pangungumbinsi ko sa kanya. Ayaw niya talagang magpatingin sa paggamutan nun. Nanghihinayang ito sa perang magagastos dahil mas kailangan umano ng kapatid ko ang perang kinikita. Dahil doon, pasekreto akong nanghiram ng pera kay Aling Mildred. Nang makahiram na ako, pinilit ko ang aking inang pumunta sa pampublikong ospital para matingnan ang kalagayan niya. Wala naman siyang nagawa noong kaming dalawa na ni Aling Mildred ang nagaya sa kanya. Matapos namin siyang patingnan ay sinabi lamang ng doktor na masyado umanong napuwersa lang raw si nanay kaya bigla siyang natubuan ng mga bukol na nauwi sa pagnanaknak nun. May binigay na gamot sa amin ng doktor na ito na siyang iinumin umano ni nanay araw-araw hanggang sa humupa na ang bukol sa balikat niya. Sinabihan rin siyang magpahinga na muna para hindi siya mapuwersa. Inaya ko na lamang si nanay na umuwi na lamang sa amin nun. Na ako na lamang ang magpapatuloy sa pagtatrabaho. Total naman mga 1 linggo mahigit na lamang ang trabaho namin ay matatapos na rin. Hindi pumayag si nanay. Ilang araw na lang. Tsaka kaya niya pa naman umano. Titiisin niya na lamang hanggang sa matapos na mga trabaho namin doon. Tiningnan ni nanay si Aling Mildred. Sinabihan itong saka na siya uuwi kapag matapos ng trabahong ginagawa. Napabuntong hininga na lamang ako dahil kapag gano'n na ang aking ina, alam kong hindi siya makikinig kahit na ano pang sabihin ko. Kaya naman kahit na namamaga ang balikat niya, ay pinili pa rin itong pumasok sa trabaho. Simula nang tubuan ng mga butlig sa balikat ang aking ina. Lalo kong napansin ang paglayo sa amin ni Manang Elena. Iwas na iwas ito at nakikita ko itong matalim kong makatingin sa aking ina kapag nasa malayo. Parati ko na rin nakikitang dumadaing si nanay sa labis na pananakit ng kanyang balikat. Partikular na sa 3:00 ng madaling araw hanggang 5:00 ng umaga. Napapansin ko ring wala namang nangyayari sa mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor. Kung iisipin, parang mas lalo pang namamaga ang balikat niya nun. Ang ipinagtataka ko lang, sa tuwing nakikita kong nasa ganung kalagayan si nanay, ay may naririnig akong mahihinang pag-angil at pagkutkot sa dingding ng bahay namin. Kung minsan naman ay nasa bubungan, at para bang pilit na tinutuklap ang bubong nun. Sa tuwing tinitingnan ko naman ang iba pa naming mga katrabaho ay sarap na sarap ang mga ito sa pagtulog. Hindi ko naman napapansin si Manang Elena dahil nasa dulo siya natutulog at hindi ko naabot tanaw ang hinihigaan nito. Nay, parang mas lalong lumalala tong pamamaga sa balikat mo oh. Parang konti na lang sasabog na eh. Wika ko sa aking ina nang minsang nilinisan ko ang maliliit na butlig na nagsisipagputukan sa balikat niya noon. Sinabi ng aking inang may nakapa na rin siyang butlig sa bandang kilikili niya at ganoon na rin sa kabilang balikat. Sinuri ko yon.
Nang tingnan ko ang butlig na sinasabi ni nanay, ay kamuntikan ng bumaliktad ang sikmura ko. Saktong pagtingin ko ay nahawakan ko ang isa sa mga bukol na tumubo sa balikat niya. Pumutok yon. Nagpasabog ng napakabahong amoy. Dali-dali akong pumunta sa gripo. Hinugasan ang kamay kong nalagyan ng nananon. Hinugasan ko yung maigi dahil napakatagal mawala ang napakabahong amoy na yon. Nang tuluyan ko nang maalis ang amoy sa kamay ko, bumalik na ako sa aking ina at pinagpatuloy ng paglilinis sa mga sugat niya. Humingi ako ng patawad noon. Tanging pag-ungo lamang ang naging tugon sa akin ni nanay. Ng mga sandaling yon ay napakapit na siya at mababakas ko sa mukha niya ang kirot na nararamdaman. Aligaga naman si Aling Mildred sa pag-aasikaso kay nanay nang marinig niya itong umungol. Hudyat kasi yon na nararamdaman na naman ni nanay ang kirot sa mga bukol na nagsisipagputukan nun. Ano kaya kung magpatingin na tayo sa albularyo? Panimulang wika ni Aling Mildred. Bakit naman po sa albularyo natin patingnan si nanay, Aling Mildred? Tanong ko naman nun. Ayon dito ay baka may sumalbahe o mano kay nanay nang hindi namin nalalaman. Takang-taka ako nun gawa ng sa pagkakaalam ko ay wala pa namang nakakaaway si nanay sa lugar. Kaya bakit niya nasabing may sumalbahe sa kanya? Nagdududa kasi umano si Aling Mildred nun. Dahil simpleng sakit lamang pero bakit hindi pa gumagaling matapos patingnan sa doktor? Mas lalo pang lumalala ang sakit na yon. Parang kulang na lamang ay malata ang balikat ni nanay. Isa pa sa nirereklamo kasi ni nanay ay yung palaging pagsakit ng tiyan nito na dati na may hindi. Hindi ko alam ang isasagot kay Aling Mildred ng mga oras na yon. Kaya naman tumahimik na lamang ako at isa-isang pinatakan ng gamot ang sugat niya. Kinagabihan, kahit anong pagbaling-baling ko sa higaan ay hindi ako makatulog. Sumasagi pa rin sa isipan ko ang tungkol sa sinasabi ni Aling Mildred na ipapaalbularyo si nanay. Dahil sa hindi pa ako makatulog, napagpasyan ko na munang tumayo at lumabas ng bahay para magpahangin. Dahan-dahan akong naglakad para hindi magising ang iba kong mga kasamahan sa trabaho dahil bulagta ang mga ito sa sobrang pagod na nararamdaman. Nang makalabas na ako ng bahay, umupo ako sa gilid. May mahabang upuan kasi roon na yari sa kawayan. Paglipas ng ilang sandali, ay may naamoy akong kandila. Kumunot ang noo ko noon. Naitanong sa isipan ko kung sino ang nagsindi ng kandila. Baka mamaya'y makatulugan ng kandila at yun pa ang pagmula ng sunog noon. Tumayo ako at marahang sinundan ng samyo ng kandilang ito. Kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Maya-maya pa, ay para bang may nag-udyok sa aking pumunta sa likuran ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang kating-kati ang mga paa kong pumunta sa likuran nun. Naglakad ako, pero bago pa man ako makaikot, bigla akong natigilan sa paglalakad dahil nakita ko si Manang Elenang nakaluhod malapit sa may puno ng kaimito at nakaharap sa nakasinding kandilang kulay itim. Kita ko ring hawak-hawak niya ang pangtrabahong damit ni nanay na matagal na naming hinahanap. Nakita ko pang bumubuka-buka ang bibig niya na para bang may inuusal na dasal nun. Mas lalo akong pinagsakluban ng kilabot sa buong katawan. Nang sa walang pagdadalawang isip na kinagat ni Manang Elena. Sa leeg nun, ang bangkay ng hayop na nasa harapan. Rinig na rinig ko ang sunod-sunod na paglunok niya at hindi ako maaaring magkamaling. Sinisip-sip niya ng mga oras na yon ang dugo ng hayop na yon.
Kamuntikan na akong mapasigaw sa gulat nang biglang may humatak sa akin palayo sa pinagkukublihan ko. Tinakpan nito ang bibig ko. Tapos ay halos kalad-karin na ako pabalik sa harapan ng bahay. Nang tingnan ko yon ay nakita ko si Aling Mildred. Sinenyasan ako nitong huwag maingay dahil sa baka ako naman umano ang kulamin ng aswang na yon. Bukas na bukas, umalis na kayo rito ng nanay mo ha. Ihahatid ko kayo sa atin at doon siya magpapagamot. Bulong niya. Nagtaka ako at napatanong kung ano ang nakita ko kanina. Sinabi niya sa akin pumasok na kami sa loob ng bahay. Bukas na lamang niya ikikwento pagkahatid niya sa amin pabalik sa baryo. Sa ngayon ay hindi namin pwedeng pagkwentuhan ng matanda dahil malakas ang pakiramdam at pandinig nun. Tiyak ay malalaman umano ng matandang siya ang pinag-uusapan. Binilinan ako ni Aling Mildred na magkunwaring walang nakita nun. Nang sa ganun ay ligtas kaming makauwi sa baryo. Dahil oras na malaman ng matandang aswang na alam ko ang lihim nito. Baka yun na umano magiging katapusan ng aking ina. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umuwi na kami. Habang nasa biyahe, ay doon na isiniwalat ni Aling Mildred ang lahat. Ani nito, kumakailan lang niya nalaman ang sikreto ni Gurang. Nalaman niya yun nang minsang makita niya ito sa likuran ng bahay, habang nag-aalay ng bangkay ng hayop mula sa kung sino mang nilalang ang sinasamba nito. Kitang-kita niya kung paano nilantakan ng nilalang na mangkukulam na yon ang bangkay ng hayop. At pagkatapos ay inukita nito ang damit ni nanay na pangtrabaho gamit ang dugo ng hayop nun. Kaya nga nagsuwisyon na siyang patingnan sa albularyo ang aking ina dahil malakas ang pakiramdam niyang ang Gurang na yon ang kumulam sa aking ina. Nang makauwi kami sa baryo ay agaran na naming ipinagamot si nanay sa albularyong nakilala ni tatay. Wala pang isang linggo, humupa na mga bukol at iba pang mga butlig-butlig na nagnanaknak at pinamamahayan ng mga maliliit na uod. Sinabi pa ng albularyong mabuti na lamang at agad na nadala si nanay sa kanya. Ayon pa dito, isang aswang umano ang kumulam kay nanay. Binalak niya rin niyang gawin si nanay kaya palagi nang sumasakit ang sikmura nito. Malas nga lang ng aswang na yon dahil sa mahina ang kapit ng pangyayanggaw nito kay nanay kaya't hindi tinanggap ng katawan ni nanay ang ibinaong yanggaw sa katawan niya. Ayon din sa albularyo, ibabalik niya sa aswang na mangkukulam ang lahat ng ginawa nitong kahangalan sa aking ina. Paglipas ng mga linggo, nabalitaan na lamang din namin mula kay Aling Mildred na pumanaw si Manang Elena. Gaya ng nangyari kay nanay, ay ganun din ang sinapit ng matanda. Hanggang sa malata ng katawan nito at tuluyan na umanong malagutan ng hininga. Simula nang mangyari kay nanay ang kababalagang iyon, hindi na siya pinayagan pa ni tatay na magtrabaho. Pansamantalang iniwan ni tatay ang bukid at lumuwas siya ng Manila. Nagsumikap na magtrabaho para maitaguyod kami mga anak niya.